Intense na laro na naman ang ibinigay sa atin ng Mavs at Wolves, pero in the end ay naipanalo nga ito ng best player sa court na si Luka Doncic at ngayon 2-0 na kontra kila Edwards. Sa unang dalawang game ng serye, ang pinakalumitaw na problema para sa Minnesota ay ang pagiging walking mismatch ni Rudy Gobert para sa Dallas. Nito ngang game 2, ang nagpanalo naman para sa Mavs ay yung nag-switch si Gobert kay Luka. At bilang isang elite na shot creator, ay napakadaling nahanap ni Doncic ang kanyang tira dahil lamang na lamang siya sa bilis. Center yun diba? Tapos ang dami pang moves sa bag ni Luka para gumawa ng space. Kaya ang ending, easy step back 3 para makuha ng Dallas ang lamang. Doon nakakatakot yung tira ni Reed na kumalog lang, napakainit nun buong game. Pero nyo 7 threes ang nagawa nito on 9 attempts. Sumablay lang talaga nung dulo pero great look din sana yon. Ibang storya sana ang pinag-uusapan natin ngayon. Pero para sa Mavs, ang main na naging gatasan pa rin ng puntos dito ay yung pick and roll plays ni Luka. Mapapansin mo naman yung adjustments ng Wolves. Noong umpisa blitz sila ng blitz pero bilang napakahusay rin na maestro ni Luka, nahahanap niya kagad yung butas sa depensa ng Wolves kapag dalawang nasa kanya. Kaya naman nakita pa rin nating nagtry muli ng bago ang Wolves like pagbigay ng taller defender na si Kyle Anderson bukod kay McDaniels at kung ano-ano pa. Napaka-talented lang talaga ni Luka kaya sa huli ay walang gumana consistently na defensive plan sa kanya ng Wolves dahil lahat nga ito ay nagagawa niya ng paraan. Pero what's interesting ay walang nagawang tira si Luka sa fourth quarter until nung game winner niya. Ang kaso, less than 1 minute ng laro, doon na nakita na nag-switch si Gobert kay Luka. Sumabalay lang yung tira pero successful yung ginawa ni Lively na pag-deny kay McDaniels na makabalik. Kita na hindi typical na magro-roll yung action ni Lively dito. Ang main goal niya ay mabigay yung switch kaya dinadrag niya si McDaniels. Ito tumingin pa nga siya para ma-confirm na tagumpay yung switch. Ganyan din yung ginawa niya ng dulo at mas aggressive pa na ma-force mapunta si Gobert kay Luka. After ng high pick and roll, pansin muli ang pag-araro ni Lively kay McDaniels dahil switch nga ang goal niya. Kita naman na gusto sanang bumalik ni McDaniels kay Doncic. Ito nga may last sign pa na gusto niya pero too late na at nailayo na siya ni Lively na kapag iniwan niya pa ito ay malilibre na ang Begman or kung may mag-help man kay Lively sa paint ay may ma-open na sa corner. Kaya yon, wala na siyang nagawa, switch at natirahan easily ni Doncic si Gobert to win the game. Down 2-0, nasa sobrang delikadong sitwasyon ngayon ng Wolves kontra Mavs dahil ang next two ay sa Dallas pa. Alam nila kung gaano kalaking disadvantage yan dahil lalaki ang room for errors para sa Mavs. Nung sila ang lamang sa Nuggets 2-0, na-afford pa nilang matalo ng 3 games straight. Then ma-figure out pa rin naman sa dulo. Less pressure ngayon sa Mavs dahil sa pondo habang ang bigat naman para sa Wolves dahil sobrang crucial na manalo sila on the road para sa chances nila sa serye. Ang biggest problem nila so far ay wala pa rin ang laro ni Anthony Edwards. Until now, ang sama pa rin ang shooting niya. 6 of 16 nung game 1, 5 of 17 naman ngayon. Siya ang best player nila kaya kung di siya mag-show up ay mahihirapan talaga silang manalo. Ganon din si Towns. Sa ngayon, sobrang na-outperform sila ng Mavs duo. Sobrang layo. Biruin nyo kahit i-combine pa ang production na Edwards, Reed at Towns sa last 2 games ay bitin pa rin para kina Luka at Kai. Napakabigat nun para sa Wolves na ang 2 best players mo kina Ant at Cat ay bagsak ang scoring with below 35% na shooting. Yes, nitong game 2 di kita naman ang laro at lamang pa ang Wolves halos buong game. Parang kaya naman nila. Pero malaking help kasi ron yung big games din na Conley at Reed. Nataparan ng sama ng games ng stars nila pero ang kaso ang hirap umasa na ganyan ang lalaroin nila every game. Kaya kailangan pa rin talagang makuha ni na Edwards at Towns ang laro nila as soon as possible. May big factor na rin ng experience, at least sa stage na ito na West Finals. First time lang kasi nila Edwards dito, while sina Luka at Kai ay hindi. Si Kai rin nga nung tumahimik si Luka ng fourth quarter, 13 points ang ginawa niya with 4 threes. Hanap na support yan, napanatili niya ang Mavs sa striking distance until ready na si Luka to win it for them. Kung di yan isa sa definition ng eksperyensadong veterano ay hindi ko na alam. Pero ang tanong makakabawi at makakabangon pa kaya ang Wolves sa serye na ito? O di dire-diretso yun ito ng Mavs? Abangan natin yan.